So ayan, dumating na yung ano. Dumating na yung taga-buhay ko. Diyan na sila. Grabe kainit. Tumutulo talaga yung pawis ko. Sakyan nila. Simula na sila. Ayan. Ayan sila. Tulot ako silang tao. Sir, yung panel natin, sir, pwedeng dito, sir, no? Oh, dahil tama butang ano ganin mo. Oo. Para ano ba? Oo, di ba? Mas gusto ko diyan. Diba diha ang kuan niya. Diha ang panel board namin. Panel board namin. Panel board. Pila naka panel board, sir? Duha, no? Oh, bali duha na siya. Oo. Nalipay gani siya na kuan kanang gi siparit-siparit nato ang mga kuan ba, breaker. Pwede kang mahagdan, sir, ha, basta maglisod ka. Na may usang hagdan ato, oh, pero kahoy lagi bugat siya. Nagpakuan ako, sir, kanang nagpa-start nako atong sa para poste. Diha, dayon. Unsa man aron ka na mag-temporary lang mo? Ato ni kuan niya para makasiga ka. Okay ra pod na mo. Then okay ra, sir, sa Sunday para mag-drive bitaw ang kuan sa ay Saturday. Sunday, sir, mo kuan naman ko, sir, mo move naman kog Cebu. Okay ra pod Saturday, sir. Saturday wala mo kuan na no office. Saturday para dili kanang pag adto na ikabit. Dili pa? Pamalhon sa sir, no. Ay dili ka na bang sa poste ba namo? Transfer lang nato. Ato lang Anang Saturday. Okay ra, kaya na Saturday, dry na nakaayon, no. Oo. Karon bahala na mo diskarte. Lagi, sir, oy, kay ganan ko mo kuan og mag-ubay kana bitang sa trasis bitaw, sir. Mag-inquire na ko ba para 1 week siguro kung kaya nilang bisag trasis lang usa. Dili sa ang kuan ba atop para ma-sit up na kay kuan 3 weeks pa manggug ko sa Cebu. Kay mo kuan pa man kog Dumaguete sa akong ginikanan. Makabalik ko diri, sir, mga kuan pa manggod. February 20 pa siguro, February 15 mga inana. Salamat kayo, sir, ha, diri sa ako. Yan. So yan, nandyan na sila. Sisimula na sila. Masaya ako. So grabe, ang dami pala. Hindi pala ganun kadali. Kasi dati nagpakabit yung magulang ko ng kuryente. Matagal na hindi ganito. Ngayon kasi ang dami niyang request. At least ganito karami. Ang daming mga ano sa bar. Mga aso ko panay ang sunod sa akin talaga, grabe. Ito kadami ang mga materyales papakita ko sa inyo. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 30,000. Pero may mga spare naman siya. Sa request kasi mataas ang ampere ng mga breaker na kinukuha namin, 60. Then ang mga main breaker niya is 100 ampere. Materials, electrical item. Sabi ang dami, napakadami. Tapos magkano isa? 24, may 9. Kada ganito mga items 24. Grabe, ang dami. Ang dami, nagdepende siya. Nagdepende pala. Iba yung front price sa dito, tapos iba din yung sa kabila yung cover. Plus ito, dito ako na shock. Ito siya ay 6,000 plus. Sa ito yung ano yata mag-aatas sa panel board. Plus ito, ang dami niya. Ako, mura lang talaga yung kinuha ko na mga, kung ano yung ginagamit ko sa Maynila brand. Kay 3 watts at saka 5 watts lang siya. Mag-last talaga siya ng super tagal pang overnight. Tapos mababa lang sa kuryente. Tapos ang dami pa. Sobrang dami. Sobrang napakadami. So siguro ito yung spare ko. Kasi nandito yung mga extension. So kailangan ko siyang ihiwalay. Kasi pagagalitan ako sa partner. Hindi pwedeng may mawawala dito. So ayan, ang dami. Tapos ito wiring pa to. Tapos iba pa yung nandoon sa kanila. Tapos iba pa yung laman dito. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng mga wire to. Ayan,
Plus ito pa. Hindi ko alam kung ano to. Grabe ang bigat niya. Wires, grabe ang lalaki. Malaki itong laman nito. Ano pa ba yan? Ito na siguro yung sa loob. Hindi pala. Grabe no. Grabe pala no kung wala kang ihahandang pera pa. Sa panahon ngayon, noon mura lang. Kung wala ka palang ihahandang sapat na budget, wala talaga. Pero pwede naman daw kung isang switch lang, isang outlet. Pansamantala, sobrang liit lang ng gagastusin mo. Sobrang liit lang. Pero ganito, yung partner ko kasi gusto niya finalize lahat. Bago ang finishing, lahat, outlet and everything. Bago ang finishing. Para malinis daw. So, Sunday, wala man akong trabaho, pero trabaho pa rin ako sa ano namin. So, ito yung hitsura ko. As in, nadumis ako palagi. May picture pa ako na punong-puno ako ng putik. Masaya na mahirap. Pero hindi maiwasan na meron kayong maliliit na tampuhan kasi sa akin lahat nakasalalay yung responsibilidad. Ang hirap humawak ng budget na kailangan mong i-make sure dahil hindi porkit hindi ko pera sa partner ko, pero ako mismo concern ako kasi wala akong pakialam kung kaninong pera sa partner ko. Mini-make sure ko ang bawat bagay dahil hindi ko pera to. Yung may halaga. Pinaghirapan ang pera, hindi pinulot. At ako din ang titira. So, wala akong monthly allowance, pero malaya akong gumastos kahit magkano. Pero hindi ako yun dahil ang buhay ko ay happy na ako sa may bangus, may pritong bangus lang ako katulad nito. Super fresh sa Mercado Talibon. Ano lang po ito. Itong size na to ay daing. 100 per kilo lang po ito. Nakahati na to. 1 kilo ito. 100 per kilo. Ayan, pakita ko sa inyo yan. Hati na po yan siya sa palengke. At fresh po yan. Piprituhin lang. Tapos ito naman, tamban. Binili ko ang tamban every day of my life kahit nasa Manila ako, maliban sa mura lang. Napapakain ko yung mga alaga namin na aso, pusa. Pero yung pusa na sa kapitbahay, sa mama ko, yun yung kinakain. Pero sa alagi kong pusa, princess cat food po ang kinakain nila. Hindi sila pwedeng pakainin ng hindi hiyang sa kanila. So ngayon, yun nga, nagtatrabaho. Masaya ako kasi may kuryente na kami. Kaya kong tumira dyan. Kaya kong tumira dyan na mag-isa. Ako ng partner ko. As long as merong grills, merong gated ang mga kasi yung bahay na yan, ang lawak talaga niyan is 38 ang haba feet by 34 feet ang lapad. So halos kwadrado siya. So ang inuna is 24 by 18 feet na muna. Yan yung may guest room na 12 feet by 12 feet with hallway, living area, at yun lang. Wala pa kaming dining kasi included yun sa 45 long and 38 long feet by 34 feet. Dun makakasama yung CR, one common CR, and sa amin sa room namin may kasama siyang toilet, shower,
kailangan malapad siya, plus dressing room na may table, kasi yan yung gusto niya, kasi yun sa kanila. So ang bahay na yan 38 width, long, tapos 34 width yung lapad niya. O ganyan siya. Tapos hindi pa included ang porch area, front side and left side front. Yun. Hindi pa kasama. So malaki pang tatrabahuin. Pero kung magtayo kayo ng bahay na determinado kayo na matibay, sigurado kayo, hindi kayo magsisisi sa ginagastos nyo kahit magkano. Kahit wala kayong kayang afford na ipapatapos ito, ang mahalaga ang pundasyon. Kailangan naka-tie beam sa ilalim, malapad ang base sa ilalim, naka-tie beam, bawat side, sa middle naka-cross, gastusan nyo, plus nakaposte ang gitna, which is connected sa room para hindi siya halata. At higit sa lahat, meron hanging beam. So magdoble talaga kung gaano ang bilang ng poste mo na steel bar, mas madami pa ang tie beam at saka hanging beam, kasi magkakat siya. Sa bawat kwadrado at haligi, meron siyang tie at beam sa ilalim ng pundasyon at saka sa ibabaw ng pundasyon. So yun lang ang masishare ko. At higit sa lahat din, ang pagpapakabit ng kuryente, dapat nakadig siya sa wall. Katulad nyan, sisil-sil sila kasi nakabaon dyan sa pipe, PVC pipe, ang bawat wire para avoid sa grounded ang kuryente. So yan. So malungkot kasi nakasanayan kong magtrabaho sa isang company, tapos ngayon nandito ako nang wala man akong amo, pero mas masakit pa pala at mahirap ang responsibilidad na hinaharap ko dahil hindi man ako ang naggumagastos, wala mang nag-uutos sa akin, pero gusto ko pulido, solido ang pinapagawa ko dahil para sa amin to, para sa akin. Yun lang, maghihintay ako ngayon dito hanggang alas 5. Dito na rin ako yan, dyan ako nagluluto palagi. Masaya ako dyan, kayang-kaya ko yan. Yung mga kalat na yan, akong magliligpit niyan mamaya. Akong magsasara ng banghouse namin dito sa Bohol. First time ko. Sa amin kasi ano lang yan, ibalay-balay. Sa Tagalog, bahay-bahayan. Dito kasi banghouse pala ang tawag sa kanila. Yung temporary house kung saan ikikip mo lahat ng mga mahahalagang gamit mo. Mga hardware materials. Yan, nandyan yung kaldero ko, kawali, maghugas pa ko to the max. Yan. So ayan, dito kung hindi ka sanay mabuhay sa ganito, matatakot ka. Sa lawak ng lupa na sobra hectares, 1.1 hectares and I think 900 square meter plus, matatakot ka kasi walang kapitbahay dito. As in, walang kapitbahay. Napakalayo pa ng bahay. Sa susunod pa na hektarya na pinag-aari din ng katabi namin, kumbaga landscape sa lupa. So napakalayo. So kung hindi malakas ang loob mo, matatakot ka. Pero dito, safe sa Bohol. Kaya mag-travel na kayo sa Bohol.